Sui Consultancy. www.pakbettv.com. Ang 2024 mga kapakbet ay babahayan ng Year of the Wood Dragon at dahil dito, pwede nating asahan ng taon na ito ay mapupuno ng transformative energy. Sa makatuwid, maraming maaaring pwedeng magbago sa 2024 natin. Pwedeng maapektuhan ng daloy ng swerte, pera, trabaho, kalusugan at iba pa nating aspeto sa buhay. At ngayong Year of the Wood Dragon 2024, meron din tayong nakatakdang mga lucky plants na makakatulong sa pagkapalago at pagbibigay swerte sa mga aspeto ng ating buhay. Meron tayong 10 lucky plants na dapat meron sa bahay ngayong 2024. Ilista ang mga ito para maihanda mo na. Una, money tree. Una sa listahan nating mga kapakbit syempre ay ang money tree. Hindi mawawala sa listahan ng mga maswerteng halaman na pwedeng ilagay sa bahay kada taon ang money tree. Ang money tree ay may mahalagang papel na ginagampanan pagdating sa feng shui. Isa ang halaman na ito sa pinakasikat na lucky plant. Kung meron ito sa bahay niyo mga kapakbit, pinaniniwalaan na ang pamilya niyo ay hindi magkakaroon ng problema para sa pera ngayong 2024 dahil ang halaman na ito ay magbibigay ng wealth luck sa inyo. Papasiglahin ito ang enerhiya sa bahay. Madali lang din ito alagaan mga kapakbit kaya hindi ka magsisising ilagay ito sa bahay nyo ngayong Year of the Wood Dragon 2024. Ikalawa, rubber plant. Sa feng shui mga kapakbet, ang mga rubber plants ay kumakatawan sa kasaganaan, kaligayahan at kayamanan. Kaya naman ngayong 2024, isa rin ito sa mga lucky plants dahil sa dalang transformative energy ng wood dragon. Malaki ang posibilidad na sa tulong ng halaman na ito, magkakaroon ng oportunidad sa yaman at kaunlaran mo. Base rin sa teachings ng feng shui mga kapakpit, ang halaman na ito ay perpektong ilagay sa gilid ng bahay para matanggal ang poison arrows. Ikatlo, lucky bamboo. Hindi rin mawawala sa listahan ng mga lucky plants ang lucky bamboo mga kapakbet. Ang hatid ng lucky bamboo plants sa atin ay swerte at kasaganaan na may kasamang kaligayahan. Mas maswerte ang lucky bamboo mo kung ito ay iniregalo sa iyo at hindi mo binili. Tandaan na ang swerte ng lucky bamboo ay nakadepende sa bilang ng tangkay nito. Ikaapat, snake plant. Ang mga snake plant mga kapakbet ay isang lucky plant. Hindi malas ang mga snake plant. Bagkus ngayong 2024, isa ito sa mga maswerteng halaman na dapat meron sa bahay natin. Itong halaman na ito ay nagbibigay proteksyon laban sa mga bad energy at mga matatapang na enerhiya tulad ng enerhiya na ibinibigay ng Year of the Wood Dragon 2024. Dagdag pa, ito rin ay nagdadala ng yaman at salapi. Ikalima, o holy basil. Ang basil din mga kapakbet o holy basil ay isa sa mga trending lucky plants na dapat meron sa ating mga bahay ngayong 2024, Year of the Wood Dragon. Ang holy basil mga kapakbet ay isang uri ng basil na kung saan ay meron itong mas matapang na amoy pero hindi ito masangsang. Pinaniniwalaan na ang mga basil ang nagpaprotekta sa mga taong naninirahan sa bahay laban sa mga bad energies na gustong higupin ang inyong wealth luck at positive energy. Ito rin ay siguradong nagbibigay ligaya sa buhay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ika-anim, jade plant. Sunod sa listahan natin mga kapakbit ay ang jade plant. Ang mga dahon nito ay kumakatawan sa salapi at pera. Kaya naman, gamitin ito upang magkaroon ng positibong pagbabago sa financial aspect nyo sa tulong na rin ng transformative energy na binibigay ng Year of the Wood Dragon. Sa tulong din ng jade plant, pinapayaman nito ang pamilyang naninirahan sa isang bahay. Kaya naman, malay mo, yayaman na tayo ngayong 2024. Ikapito, golden photos. Kabilang din ang golden photos bilang lucky plants ngayong 2024. Ang mga golden photos ay nagbibigay sigla sa bahay. Pinapagaling nito ang poor flow of energy sa loob ng bahay dulot ng dead energy na dumadaloy. Sa makatuwid, ang halaman na ito ay may restorative power. Binabalik nito ang sigla ng bahay at ang swerte na nawala. Ikawalo, desert rose. Ang desert rose mga kapakbet ay pinaniniwala ang nagbibigay yaman sa nagmamay-ari.
Sa Chinese, isa itong wealth plant. Ang tangkay nito at ang kanyang mga ugat ay kumakatawan sa fertility at kaunlaran sa buhay. Pinaniniwalaan din mga kapakbet na kung ang base ng inyong desert rose ay mas malaki o mas mayabong, isa lang ang ibig sabihin nito, mas malaki ang yaman at swerte na makukuha nyo sa 2024. Ika-siyam, peace lily. Sa feng shui mga kapakbet, ang peace lily ang isa sa mga halaman na paborito. Ito ay dahil pinananatili ng halaman na ito ang good energy sa loob ng bahay. Ito rin ay nagbibigay sigla at buhay sa loob. Ang mga dahon nito ay nagbibigay yaman, habang ang mga bulaklak ng halaman na ito ay kumakatawan naman sa swerte. Kaya naman ngayong 2024, wala kang talo sa halaman na ito, lalo na kung nilagay mo sa bahay mo. Ika-10, Aglaonema Snow White. Ang aglaonema o Chinese evergreen mga kapakbet ay tinaguri ang bringer of fortune. Ibig sabihin, ang halaman na ito ay tagabigay ng swerte. Kaya naman ngayong 2024, may swerteng dadating sa inyo. Pinaniniwalaan din na kung ito ay inaalagaan ng maayos, ito ay magbibigay ng financial success sa inyo bilang gantimpala dahil sa kabutihang ibinibigay mo sa halaman na ito. Tandaan pa rin mga kapakbet na ang mga halamang nabanggit ay pawang gabay lamang upang tayo ay mamuhay ng maayos ngayong Year of the Wood Dragon 2024. Ito ay dahil kahit baliktarin natin ang mundo, nasa mga sarili pa rin natin kung ano ang ating magiging kapalaran dahil tayo pa rin ang magdedesisyon para sa ating mga sarili. Gayunpaman mga kapakbet, walang masama sa paglalagay ng mga halaman na ito sa bahay natin ngayong 2024. Ang masama ay meron ka nga ng mga ito pero hindi mo naman sila inaalagaan ng maayos. Kaya naman mga kapakbet, ilista at ihanda mo na ang mga halaman na ito para sa pagsapit ng Year of the Wood Dragon 2024, meron na tayong pampaswerte sa ating bahay. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.